ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin lahat ng ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, nagpabukal ng tubig si Moises mula sa malaking bato upang matighaw ang uhaw ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya't sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop? Kaya, taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa doon ay nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siya
pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa paghingi ni Jesus ng tubig sa Samaritana, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinanggagalingan ng tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob
sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako, bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sabagat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay magiging isang bukal sa loob niya babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po ibigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tunigon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tumutukoy roon, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus, kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Uhaw tayo sa maraming mga bagay. Not just physical thirst, lalo medyo mainit ang panahon ngayon. Di pala medyo, mainit talaga ang panahon ngayon. Kaya physically thirsty tayong mga tao. But not just physical thirst. We are thirsty. We thirst for peace. We thirst for attention. We thirst for affection. We thirst for appreciation. We thirst for assurances. We thirst for love. Madami tayong pagkauhaw. In our gospel today from St. John, si Jesus, mahaba ang kanyang paglalakbay, siya ay nauhaw. Kaya pumunta siya sa isang balon. Sa balon, natagpuan niya doon ang isang babaeng Samaritana. You know, this detail often overlooked. Anong oras sila nagkita sa may balon?
Siyempre, mahaba yung gospel, hindi nyo na napakinggan. Sasabihin ko sa inyo, nagkita sila halos katanghaliang tapat. 12 noon. Bakit naman tanghaling tapat? Bakit hindi umagang-umaga? Bakit hindi hapon? Para medyo malilim. Bakit 12 noon? Kasi yung babaeng Samaritana, nakakalimang boyfriend na. Wala siyang pinakasalan. At dahil nakakalimang lalaki na siya, she was talk of the town. Kaya para makaiwas siya sa mga dalahira, makaiwas siya sa mga chismosa, kasi kapag umagang-umaga, maraming tao, kapag hapon, marami din ang sasalok sa balon, mapag-uusapan pa siya. Kaya saan siya pupunta? Doon sa walang tao. Doon sa 12 noon. At alam ni Jesus yun, na darating yung babae, 12 noon. Yung Samaritana, may daladalang jar. Sabagat she was also thirsty. Iigib nga siya. Kaya lang, nung nandun si Jesus, nag-usap sila. At naramdaman ni Jesus na ang babaeng ito ay hindi lamang uhaw sa tubig, kundi kaya nga nakalimang lalaki na siya. Ang dami, no? Ang ganda siguro nun. Nakalimang lalaki na siya. Uhaw siya sa affection. Uhaw siya sa atensyon. Uhaw siya sa pagmamahal. And so Jesus gave her time. Nagkwentuhan sila. At inintroduce ni Jesus ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. Sa pagtatapos ng mahabang kwentuhan, I don't know if you are also attentive to the gospel, iniwan nung babae yung kanyang jar at saka siya umuwi. Anong ibig sabihin nun? Hindi naman talaga uhaw sa tubig yung babae. Kasi kung uhaw siya, pagkatapos silang magkwentuhan, sana umigib pa rin siya. Pero nung nakakwentuhan niya na si Jesus, iniwan niya yung jar at saka siya umuwi. Why? Because she was already satisfied. Hindi naman siya uhaw pisikal lang. Uhaw siya sa makikinig sa kanya. Uhaw siya sa uunawa sa kanya. Uhaw siya sa magbibigay ng panahon sa kanya. And Jesus exactly gave her that. Jesus quenched her thirst. Jesus satisfied her thirst. At umuwi yung babae, hindi man nakainom ng tubig talaga, pero nawala ang kanyang pagkauhaw. My dear brothers and sisters, are you thirsty? Saan ba tayo uhaw? At minsan, madalas, sa dami ng pagkauhaw natin, kung saan-saan tayo pumupunta, kung saan-saan tayo lumalapit. Dahil uhaw tayo, kahit maling relasyon papasukin, dahil uhaw ka eh. Kahit magnakaw, gagawin, uhaw ka eh. Dahil uhaw sa atensyon, sa social media, kahit magsayaw ng konti lang ang suot, gagawin ko para lang sa high likes at hearts, dahil uhaw ako, uhaw. Kahit immoral at illegal, gagawin ko dahil uhaw ako sa atensyon ng mga tao. Are you thirsty? Ano ba ang mga pagkauhaw ninyo? Jesus tells us today, come to me. Go to me, and I will quench your thirst. In our second reading today, from the letter of St. Paul to the Romans, sabi ni Pablo, may binibigo ba si Jesus? May nabigo bang umasa kay Jesus? Yung mga pagkauhaw natin, yan yung mga inaasahan natin. And so St. Paul tells us today,
Go to Jesus. Hope in the Lord. And when we say hope in the Lord, why? Because our hope is the Lord. Hope in the Lord, for our hope is the Lord. Are you thirsty? Go to Jesus. At kapag tinugon na ng Diyos ang ating mga pagkauhaw, kapag sinagot ng Diyos ang ating mga dasal, please, matuto kayong magpasalamat. Huwag kayong reklamador. Like the Israelites in our first reading today from the book of Exodus. Nagdasal ang mga Israelita nung nasa Egypt pa sila. Lord, ayaw naming maging alipin. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sa pangunguna ni Moises, hinati ang Red Sea at nakatakas sila. Ngayon, nung sila'y nasa disyerto na papunta sa Promised Land, ano ang narinig natin sa ating first reading? Nagre-reklamo na naman. Di ba tinugon ko lang yung dasal nyo? O wala na kayo sa Egypt? Nandiyan na kayo, nakalaya na kayo. At ngayong nakalaya na sila, ano ang reklamo nila? Lord, buti pa sa Egypt, nakakakain kami. Buti pa sa Egypt, hindi kami nauuhaw. Hindi malaman ng Diyos anong gagawin. Nung nauhaw kayo, gusto nyong lumaya, pinagbigyan. Ngayong nakalaya na kayo, gusto nyong bumalik sa Egypt. Imbis na magpasalamat, nagreklamo pa. My dear brothers and sisters, remember this principle. If you want to go to your promised land, learn to let go of your Egypts. If you want to go to your promised land, learn to let go of your Egypts. Yung mga Israelita, okay na tayo dito eh. Pero bakit utak alipin pa rin tayo? Gusto pa rin natin sa dati nating buhay. If you want a better life, if you want peace, then leave your old habits, leave your old ways. If you want your promised land, learn to let go of your Egypts. My dear brothers and sisters, yung mga Israelita, imbis na magpasalamat, nagreklamo. Pero sadyang mabuti ang Diyos. Nung nagreklamo sila, kami nauuhaw, gumawa pa rin ng Diyos ng paraan. Sila ay pinainom ng tubig. Mga minamahal kong kapatid, are you thirsty? Go to Jesus. Uhaw ba kayo sa atensyon, sa pagmamahal, sa assurance? Go to Jesus. Uhaw ba kayo sa appreciation ng mga tao? Go to Jesus. At kapag tinugon ng Diyos ang pagkauhaw niyo, wag naman magreklamo. Nandyan na eh. Tinugon ng Diyos ang dasal, this is my promised land. Learn to let go of our Egypts. Leave our old habits. Live our sinful ways so that we can have a better life. As St. Paul says, hope in the Lord, for our hope is the Lord. Merong isang kantang pangsimbahan, sabi ng lyrics, O Diyos, Ikaw ang aking hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako, parang tigang na lupa, sa tubig ng iyong pag-aaruga. Are you thirsty? Go to Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipapahayag ang pananampalataya
sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ni Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ating itutugon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating parokya, upang ang ating mayahatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay sa mga kapatid nating Kristiyano at sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig na nagbibigay buhay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagkabuhay sa ating parokya, upang ang tubig ng binyag ay maghatid sa kanila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang may handa tayo ng panahong ito ng Kwaresma, sa muling pagpapahayag ng ating mga ipinangako sa binyag at ipinangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng yumao, upang sila na nakikibahagi sa kamatayan ni Kristo ay makibahagi rin sa kanyang pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pagkauhaw. Amang mapagmahal, sa pag-unat ng kamay ni Moises sa ilang, bumalong ang masaganang tubig para sa iyong bayang hinirang, at sa balon ni Jacob, nakatagpo ang Samaritana si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Kaming mga binuhusan ng banal na tubig ng binyag, ay magkamit rinawan ng buhay na hindi nagmamaliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tinikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo
ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kaniyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niyang sumampalataya sa pagkauhaw ng iyong anak, kaniyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Santa Perpetua, Santa Felicidad, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Tumawag tayo sa ating Ama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang pumapawi sa ating mga uhaw, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ng bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo't kalingain ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.